Hello, Belay. Hi, bestie. Ay, mali. Okay lang. Okay lang yan. Okay, so welcome po sa panibagong episode ng Katarantaduhan Podcast. It's your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. And nakikita nyo, kulang kami ng isang co-host. Nawawala po si Ate Carla. Siya ay kasalukuyang nagbabakasyon. Siya po ay pinalad ng Manalo after ng pagpa-podcast. So, Hindi, biro lang. Busy po si Ate Carla. So, kaya wala siya ngayon. Ikaw, meron ka bang isa-shoutout before we start? Shoutout na lang ulit sa mga taga San Nicolas. Congratulations. Bangko nga pala. Yeah. Kanino ba? Pangalanan mo. Congratulations, Mayor Lester. Kuya Pilo, congrats sa panalo ng pagiging mayor sa San Nicolas. Team Lester Mark. Team Lester Mark. Kahit hindi po ako taga Batangas. Well-deserving. Yeah. So, ngayon, before kami mag-start, gusto ko lang din magpasalamat sa mga sumusuporta dito sa Spotify, sa YouTube, and definitely sa TikTok. Sobrang lupit ng suporta, Bella. Huli tayo nag-shoot, ang sabi ko, 33,000 followers. Alam mo ba kung ilan na tayo ngayon? Ilan na? 128.7K. So, hindi ako makapaniwala. Taos puso kaming nagpapasalamat sa suporta at sana ipagpatuloy nyo pa dahil first time kong makatanggap ng ganitong klase ng suporta mula sa inyo. At dahil dyan, Belay, alam mo bang may partnership na tayo? Meron na partnership? Yes. So, wow, congratulations. Saan? Congrats sa atin. So, ang partnership po, gusto ko lang i-touch base ito, is with sa Reddit Philippines. So, ang partnership na ito, kayong mga gustong mag-submit ng confessions, pwedeng gamitin ng Reddit. Although, it's still in the talks right now with moderators. So, pag na-kompleto na natin lahat ng details, ilalagay ko yan lahat sa information sa TikTok, sa YouTube at sa Spotify para makapag-post kayo ng entries nyo for confessions na pwede naming i-feature sa Spotify. So, sa podcast pala, sorry. So, sobrang laking bagay nun kasi hindi yun mangyayari kung wala kayo ng mga subscribers and definitely wala yung mga co-host namin dito na bumubuo ng podcast. So, taos puso kami nagpapasalamat at mukhang nalalapit na ang pagpunta namin sa Tony Talks. Yes. Yes. Pauwi na ng Pilipinas. Yes, kasi itong co-host nating si Bella ay uwing-uwi na sa Philippines. Yes, gusto ko na pong umuwi talaga. So, tulungan niyo po kaming makauwi si Bella sa Philippines. Kapag sinuportahan yung podcast, siya'y tuluyan ng uuwi ng Philippines. Yes, Ayan. mga panoorin yung mga 20 times kada tao sana, di ba? Yon. Anyway, simulan na natin itong nagbabagang kumpisalan. So, ready ka na ba? Yes. Ayan. Born ready. Ready. Okay. Confession. I am 23 years old, female. Nung 16 years old ako, ay naging biktima ako ng panggagahasa ng sarili kong bayaw. Asawa ng ate ko. Sa kanila kasi ako nakatira dahil sa malapit lang siya sa aking school. Nurse si ate at si bayaw naman ay medical representative. Minsan ay nag-attend ang ate ko ng seminar sa malayo at kami lang ang naiwan ni bayaw. Habang naliligo ako, hindi ko napansin na hindi ko pala nailak ang bathroom. At aksidente namang nabuksan ni bayaw nung iihisa na siya. Nakita niya akong hubot-hubad. Agad naman niyang sinarado ulit at humingi siya ng pasensya. Akala ko doon na matatapos yun. Pero kinagabihan ay pinasok niya ako at ginahasa. Masasabi kong magaling si bayaw dahil kahit na tumututol ako at umiiyak na ay nagawa niyang makuha ang kiliti ko. At nasarapan ako. Naulit-ulit ng ilang beses sa tuwing wala ang ate ko. Umabot ito ng 5 taon hanggang sa nakapag-abroad si ate. Nung mawala si ate ay para kaming nakawala ni bayaw. Daig pa namin ang mag-asawa. Umiinom ako ng contraceptive para di ako mabuntis. Pero ngayon ay gusto na ni bayaw na magkaanak kami dahil hindi raw siya mabigyan ng ate ko ng anak. Nakukonsensya naman ako sa ate ko dahil siya ang nagpapaaral sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Yon ang kumpisal. That's so sad. Anong una mong reaksyon? Actually, nung una parang medyo nagalit ako. Like, kasi rape is rape. Di ba? Hindi naman talaga siya nag-consent. Una pa lang. Like nagalit ka kasi ginahasa siya. Yeah. And I think, bata pa ba siya nun? 16. 16. I think bata lang siya na akala niya lang nagustuhan niya. Pero kasi it's normal yun sa katawan niya. Hindi porket nasarapan ka gusto mo talaga like utak mo. I feel like yung first time, I don't think like nasarapan siya just because nahanap yung kiliti or something. It's just a normal way ng katawan. Like yung normal response ng katawan. And actually gusto ko una palang i-preface to Belay is yung
gusto namin sabihin dito na hindi biro ang panggagahasa o maghasa or rape. So, kasi ang atake dito ng mga nag-comment, wag niyan tawaging rape kasi merong mga rape victims na may trauma. So, parang gusto naming sabihin dito na hindi to parang isang bagay na katatawanan or isang bagay na dapat parang loosely mo lang gagamitin yung term. Kasi parang ang tingin ko nung natapos ko yung, kasi parang okay nung nauna, shit, grabe kawawa siya. Like, kahit sino na pagdaanan yun. Pero sa huli, yung alam yung twist, na nasarapan siya na parang, what the heck? Parang pwede mo pa bang sabihin na, yung marami nagsabi sa TikTok na, ate, hindi ko namin alam kung matatawag pa naming rape yan. Tapos sinabi mo, nasarapan ka, tapos ginawa. Parang nag-cheat na siya eh. Actually kasi sabi nila, like sa mga, kasi ang rape usually, it's a very sensitive topic. Yun, yes. Like yung first, I would agree, maybe it's rape. Kasi talagang hindi naman siya nag-consent. Pero for me, yung mga sumunod. Alam niya na eh. Diba? Though hindi ko siya masisi kung hindi siya nakapagsumbong. Kasi it's gonna be hard on her. Pero ang inaano ko is, yung mga sumunod, ginusto niya na yon. Oo, kasi nandun na yung conscious effort ng pag meron na siyang choice. Yes, and nag-cheat na talaga sila nun consciously. Yeah. But I would say like, I'd give it to her. Maybe yung first time. Talagang ano. Pero kasi nakakagulat dun is, kasi 23 years old na siya nung sinasabi niya to. Pero nung time na nangyari yung actual na karumal-dumal na ginawa, I don't think kayang sabihin ng isang 16 years old na nasarapan ako, nakuha niya yung kiliti ko. Kasi parang at that age, parang hindi pa ganun yung maturity mo para maintindihan yung mga ganung bagay. Parang tama nga yung sinabi mo na parang, akala mo na masarap siya or parang iba yung pakiramdam for better term. Pero nalilito ka nung edad na yun. Kasi hindi mo alam na yung, ewan ko kung ano yung tumatak. Kasi parang may certain hormones ba na natitrigger kapag ginagawa yung bagay na yun sa'yo, di ba? So, hindi niya siguro pa kayang i-process yung nangyayari during that time. Tsaka kaya nga may tinatawag tayong mga predator, di ba? Like sa mga minor. Kasi nga, hindi pa develop yung kanilang maturity. So, akala nila, like may mga ginugroom ba? Di ba? Actually, parang nag-groom siya eh. Yeah, exactly. Diba? Bata pa siya eh. Nung time na yun, super matured na yung brother-in-law, asawa na eh. Asawa na, yeah. So, matanda na talaga. So, maybe ginroom siya into thinking na nagugustuhan mo. Na okay lang to, na normal lang to. Yung ganun, di ba? So, actually, gusto ko ring isipin na para ba tong Stockholm Syndrome? Hindi ako dyan eh. Ano ang Stockholm Syndrome? Okay, base dun sa nabasa ko, ang Stockholm Syndrome pala is yung parang, let's say, captor mo, let's say, kidnap or something. Yeah, I get it now. Na alam mong pero na in love ka sa captor mo. Not necessarily na parang kinidnap siya, pero para kasing yung idea na may captor siya, which is yung bayaw, na okay, may nangyari. Tapos alam niyang ginahasa siya. Tapos parang nagustuhan na niya eventually yung ginagawa sa kanya. Kasi meron akong napanood na ganito sa Netflix na documentary. Parang actually yung pangalan niya is Abducted in Plain Sight. Yung kwento ng stories, like yung parang gist of it lang is 13 years old siya, kinidnap siya ng family friend. Tapos parang ganun din yung ginawa. Parang to the point na ginagawa nila palagi, to the point na na-in love siya. Doon sa parang tito-tito, ganun. So parang ganun yung naalala ko kagad dito. Tsaka kung yun lang yun, like, syempre masasara na yung minsan hindi natin alam sinasabi ng lalaki. Kapatid mo yan, gusto mo bang saktan yung kapatid mo? Alam mo yung pagbata ka kasi, mabibrainwash ka eh. Totoo. Diba? Wala pa nga yung yung maturity niya. So tama ka doon sa sinabi mo na yun. So posible nga talaga na Stockholm Syndrome siya pero hindi naman completely na sinasabi namin na yun. Pero posible na yun yung parang nangyari dito kay ate. So ngayon, gusto ko rin pag-usapan yung talaga bang nakokonsensya siya. Kasi sabi niya sa dulo dito na nakokonsensya naman ako sa ate ko dahil siya ang nagpaaral sa akin. And to think, hindi lang siya pinaaral. Pinatira ka, malamang pinakain ka, binihisan ka lahat. Kumbaga siya yung kumupkup sa'yo since you were 16. Tapos after 5 years, sasabihin mo nakokonsensya ka. Anong take mo doon, Bella? For me, ate, kung nakokonsensya ka, let her know. Come clean. Yun ang totoong konsensya for me. Pero kung nakokonsensya ka na hindi niya ba sabihin, yun ba yung inaano niya? Parang mabigat sa loob niya kasi na
Na umanit. Ngayon na mabigat na sa loob niya ngayon na ganito yung ginagawa niya behind sa likod ng kapatid niya despite ng lahat ng kabutihang ginawa nung ate niya. Siguro yun yung thought process niya. Hindi niya binanggit yun although parang yun. So parang hindi ko nga alam kung ano ba kumukuha ka lang ba ng sympathy or tinatry mo lang na i-validate yung ginawa mo. Oo, yung gina-justify mo. So, well, ganun nga. Kung nakakonsensya ka talagang totoo, come clean. Like, sabihin mo sa ate mo, doesn't matter kung ano ang gawin niya sa'yo, anong i-cut off niya sa'yo, ano ang, yung like say, yung pag-aaral niya, kung pinapaaral pa siya, kung ma-cut off man yan, then it's on you. Totoo, diba? yeah. Kumbaga accountability na tanggapin niya yung repercussions nung ginawa niya. Yeah, nung ginawa niya. Yeah. So yun. Ngayon, actually, after nun, pag-usapan naman natin tong pinakamalupit. Siyempre si Bayaw. Yeah. Anong una mong thoughts sa narinig mo kay Bayaw? Hindi ko alam paano nag-iisip ang mga ganong klaseng tao. Honestly. Yeah. Diba? Ano ba yung like, gusto ba nila yon na mas bata? Or like anong, diba kasi minsan pagka ganon usually kapag ka brother-in-law mo, tas bata pa yung, usually lumaki yung bata kasama mo. Kasi pag nagpakasal naman sila, hindi naman ibig sabihin nun like, magkakilala kami today, bukas kakasal kami. Yeah, so, malamang matagal sila. So, malamang habang lumalaki yung bata, nakikita niya. Or posible din kasi na, like tulad ng sabi mo kanina, kung ano yung tumatakbo sa isip nila. Kasi, I feel like may ibang tao na sakit yun. Yeah. Oh, yeah, pwede. Diba? You know what I mean? Yung parang pedophile sila, tapos parang iba yung, I don't know, may chemical imbalance. Yeah, and like, di ko alam may thrill. Yeah. So actually, yung nilagay kong mga points dito is, si Bayaw is one rapist. Yeah. Which is true. Oh, for sure, yeah. 16, second, groomer, kasi after niyang i-rape, ginroom niya yung bata. Pinalaki na, no? Diba? Yeah. Tapos tuwing wala yung ate, ginagawa nila. To the point na gusto pa niya magkaanak dun sa... Diba, like... Bakit mo iisipin na gusto mo magkaanak doon? Hindi sa nga, kapatid. Yeah, hindi lang yun, best. Hindi mo naman asawa yun eh. Yeah, exactly. Di ba iba nga takot ng mga iba nga may kabit yan. Takot na takot mabuntis yung kabit. Diba? Ikaw gusto mo talaga? Ang lupit nga, tapos obviously, third point kay Bayaw, cheater. Yeah. Diba? Well, yeah. Kasi imagine niyo nag-abroad yung babae. Lumayo. And to think, obviously, lahat naman ng mga, let's say, ginagawa yung mag-abroad is to find like parang better life for them. Kaya niya ginagawa lumayo kahit ang hirap. Tapos, ang isusukli mo is ginanon mo na yung kapatid tapos gusto mo pang magkaanak. Yeah, totoo yan, diba? bestie. Tsaka alam mo, mas mahirap kasi yun para dun sa wife niya kung hindi sila mag-anak, diba? Yeah. Like, how painful yun para sa wife niya na just because di ka magkaanak sa akin, gusto mo magkaanak sa kapatid ko. I know. Tama ba yun? So, tas parang dito papasok yung parang siya yung laging, yung ate, parang may isip niya palagi na kasalanan ko to kasi hindi ko siya mabigyan ng anak, kaya nagkaganito. Yeah, totoo yan, pero hindi niya kasalanan yun at all. Diba? Parang, yung pinanood natin may napanood kami kahapon sa Tulfo, yung tinatawag na battered wife syndrome. So yung parang nangyayari is yung cycle na kahit na physically sinasaktan yung asawa or like verbally, emotionally, ang nangyayari dun sa battered wife syndrome, lagi niyang iniisip na kasalanan niya. Yeah. Kaya siya sinasaktan. So ngayon, siya yung mag-i-end up na mag-apologize. So paulit-ulit lang yung cycle. So I can only imagine na si ate na nag-work abroad pag pumutok tong balitang to. Yun yung kasalanan ko siguro kasi kung nabigyan ko siya ng anak, exactly, hindi mangyayari to. Yeah, ang masama pa dyan, bestie, ngayon, marami pa rin ang shame sa mga ganyan eh. Like, marami pa rin matatanda, shame yung mga babae na, hindi ka kasi maalaga or wala ka kasi sa tabi niya, naghanap siya ng iba kasi you're not there. Pero hindi niyo iniisip. She's not there because she wants to provide. Yeah, kasi tama. you can't provide. For sure, kaya nag-ibang bansa si ate. Hindi kaya mag-provide ng lalaki. Most likely. Posible. Diba? Posible. Kasi bakit siya mag-ibang bansa? Unang-una, wala silang anak. So, bakit mo kailangan ng ganong kalaking pera or whatever? Totoo naman. Diba? Kailangan mag-provide sa family niya na niloko siya. For sure, si kuya, hindi ko rin naman alam kay kuya ha. Baka walang trabaho si kuya. Medical representative daw. Pero yun yung sa start ng kwento. Sa start ng later down the road, hindi naman natin alam kung may work pa din siya. Para masabi natin na
kaya nag-abroad si ate, which is may point ka doon na maaring wala siyang work nga. Ito, medyo off topic kasi actually napag-uusapan namin to ni Janie, right? Sabi ko, kasi like normal na pwedeng mangyari yun sa mag-asawa, yung hindi kayo magkaanak. Yeah. Anong perspective mo doon na parang, what if, let's say, nandun kayo sa, like hindi naman sa, sana hindi na mangyari, pero like let's say, nandun ka sa instance na katulad ng kila ate na hindi sila magkaanak. Feeling mo ba parang magiging cause yun na medyo magkaroon kayo ng steer ng partner mo or tatanggapin yung both na or okay lang sa inyo yun? Kami kasi nag-uusap talaga kami about it. And for me, I wanna be a mom. Like talagang it's a big thing for me. Pero for Eman, parang okay lang. Sabi niya, it's fine kasi okay naman tayo right now na tayong dalawa lang. So why wouldn't we be okay pagdating ng panahon if tayong dalawa lang? And if I want to mentor someone, then let's just adopt. Like there's nothing wrong with that. And yun okay sa kanya yun? Yeah, okay na sa kanya yun. And ano, di ba, mas fulfilling na nakapagbigay ka ng life. Like sa isang tao na, alam mo yun, like wala siyang parents. True. You'll give him another chance at life. Yeah. So, ganun yung ano namin, Eman. So, wala kaming, Sisihan. dyan. Yeah, wala kaming sisihan. Yeah. Napag-usapan na namin yan ever since na nag-start kami ng relationship na, it's okay. Okay, so either way na let's say ikaw man magka-problema or siya, parehas it's fine. na okay lang. I like that. Oo. Yung okay lang I naman like kasi, that. best for me kasi I think kapag ang relationship nyo, yung dynamics nyo is really good. If it's, like, ang start kasi dapat ng relationship is kayong dalawa. Yeah. Diba? Kung may dumating, it's a blessing. Dumating na bata ha, hindi kabit ha. Iba yun. Teka lang, baka kasi ano eh. Baka iba yung iniisip yung dumating. What I mean is may blessing na dumating. No, I like that. Bonus lang yun. Tama yun. Diba? Actually, totoo yung sinabi mo. And I can resonate sa sinabi mo at ni Eman kasi na-bring up din naman niya. Yeah. Yun. And sabi ko sa kanya, likewise, sabi mo na tayo pa lang, okay na. Yeah. So sabi ko, unang-una sa lahat, alam mo kasi yung thinking ko dyan, wala namang nawala sa akin. Exactly. Kasi una pa lang, tayo lang naman eh. Tapos, kung ipagkaloob ni Lord, thank you. Kung hindi naman, thank you pa din. Kasi andito pa din naman yung wife ko or ako as a husband, nandun pa din ako. So, maganda nga rin yung sinabi niyo na kung pwede mag-adopt, why not? Diba? Kasi, pwede kang magbibigay ka ng ng chance. Yeah, sa chance at life. Chance diba? at life doon sa mga taong hindi pinagpala or pinagkaitan ng ganong klase ng buhay. So, ang ganda nun. I like that. Basta wag lang dadating, guys, is hindi kabit. Okay? Yeah. Yun lang yung gusto namin. Linawin lang. Gusto namin linawin yun kasi yun yung isang bagay na dapat alam natin yung boundaries, kung sino yung dadating. Exactly. Okay? So ngayon, pag-usapan naman natin si ate, yung ating walang kaalam-alam. I know. Yung ating walang kaatim-atim na puro pagmamahal ang binigay lang siguro sa pamilya niya. Anong masasabi mo kay ate? Actually, si ate kawawa talaga siya. Kasi I'm sure, nasa ibang bansa siya, di ba? I'm sure she's sad. Like, regardless na hindi niya man nila alam yung nangyayari sa Philippines, sad siya na malayo siya sa mga mahal niya sa buhay. True. Di ba, what more kung malaman niya yung ginagawa ng mga iniwan niya na pinagkakatiwalaan niya sa Pinas. Pero pag-iisipin mo din, it's really unfair sa kanya na hindi niya malaman agad-agad. Oo, totoo yun. Di ba? So alam mo, for me kasi mas maganda talaga, mag-come clean sila for the peace ni ate kung talaga nakokonsensya na yung batang kapatid. Magsabi na siya kay ate para si ate makapag-move on na rin siya, makapag-start na siya ng new life. Yeah. Alam mo yun yung, kasi okay naman siya, I'm guessing okay siya. Kasi nasa ibang bansa siya, so I think ang iniisip na lang niya is yung pamilya niya sa Pilipinas na ginawa naman siya ng kung ano-anong kalokohan. Totoo diba? Nga. Totoo yun. Yun yung masakit eh, no? Alam yung ginawa mo yung pinakamahirap na step, which is lumayo at the expense ng sarili mong kasiyahan. Yeah. Tapos, ang isusukli nila sa'yo is kahayupan. Yun. Yun. Diba? Kaya nga diba? I know. Ramdam ko si ate, nasa ibang bansa ako. Oh. Diba? Pero ang kaibahan lang nila is walang nangyayaring ganun. Yes. Walang hopefully. Pag napanood nila ng kapatid mo, tapatay siya ni Em. Joke lang. Hindi ng kapatid ko. Yeah, walang ganun. Ibang babae dyan. Wow. So yun, parang I guess totoo nga yung sinasabi ni Belay na kawawa naman yung ate. And actually parang out of words ako para sa kanya kasi imaginein mo, for that 5 years,
May nangyayaring ganun even before wala pa siya sa abroad and wala siyang Yeah. kaalam-alam. Hanggang sa nakapag-abroad siya. Tapos sabi mo pa yung sinabi niya pang phrase na para kaming nakawala ni Bayaw. Diba? Ano ba yun? Nakakainis. Anong parang nakawala? Ano ba para kayong talagang hayop talaga na Ay, hayop naman talaga. Hayop talaga. Sobrang hayop. Kaya yun. So, punta na tayo dito sa takeaway natin. Banatan mo, Belay. Anong takeaway natin? Yung pwedeng, syempre, kapupulutan ng aral ng mga, definitely, kasi meron din tayong mga audience na bata. And Oo. potentially, magkaroon ng ganitong klaseng sitwasyon. For me, advice ko sa mga bata is huwag kayong basta-basta maniniwala. Ang daming flowery words na pwedeng magamit, pwedeng pananakot yan, pwedeng bribe, whatever kung ano man yun. Yeah. Huwag kayong basta-basta maniniwala. And tayo naman pinalaki tayo, well, mostly I guess pinalaki na alam natin kung ano yung inappropriate na. At 16, I think you Yeah, kind of diba? know already. Yeah. Minsan mahirap talaga magsabi. Hindi ko kayang i-blame ang kung sino man kung hindi sila makapagsabi. True. Pero I just wanna let you guys know na there's nothing wrong. Kung sabihin mo, there's no shame in that. I think matutulungan pa yung mga nakaka-experience ng ganun. Kung magsasabi lang kayo, huwag kayo matatakot kung tinatakot kayo, papakulong natin. Oo, parang si Idol Rafi, yeah. di ba? Kay Idol Rafi, like kayo kay Idol. Yeah. Idol talaga kita eh. Pero kapag tinakot kayo, huwag kayong matatakot kasi alam yung kayo ang nasa tama. Tama. Powerful, sinasabi niya walang power sa law. Okay? Laging I mean, ganon. depende rin kung Well, gawan nyo ng gagawa natin ng paraan yan. yung powerful. Yeah, I mean, Kung totoo gusto niyo yun. lumapit kayo dito sa Actually, tanggapan namin. Wow, idol na. Yun nga din yung kagandahan actually nung platform natin. Kasi Yeah. yung ibang nagko-confess is because walang mapagsabihan. Exactly. And yun yung isang bagay na gusto kong ibigay sa kanila or binibigay namin sa inyo na gusto namin maging platform to in a way na hindi lang nagbibigay ng awareness kundi nagbibigay din ng place para mag-vent. Kasi Yeah. yung iba talaga walang mapagsabihan. Exactly. Yeah, kaya pwede kayong magsabi dito if you think nakaka-experience kayo ng something inappropriate, we will help you. Yeah. Diba? In any way we can. Yeah, at saka yun nga, merong kapangyarihan ang social media. Totoo yan, bestie. Yeah. Kahit gaano ka-powerful ang taong kalaban mo, pag social media yan, pag public ang Oo. umano niyan. Public enemy number 1 yan. Yes, So, talaga. yun yung kakalimutan nyo. So, madagdag ko lang dun sa sinabi ng ating co-host na si Belay is, totoo yun. Totoo yung sinabi niya na kahit pa yung anong inappropriateness ng isang bagay, basta inaabuso kayo, I feel like wag kayong matakot. Kasi to begin with, wala naman kayong ginawang masama. 'Di ba? And isa pa is, kasi nowadays, parang, ewan ko ang dami kasing nagre-resurface nung mga, nung bata ako, ganyan yung nangyari sa akin. Oo. Siguro, yung mga mas nakatatanda sa paligid is maging mindful. Oo, totoo yan. Kasi minsan, alam ko naman yun eh, hindi mo naman kahit anong ingat mo sa anak mo Oo. or sa kapatid mong mas bata, hindi mo mas-supervise Totoo. all the time. So, parang ang akin lang, in a way, kasi sobrang lala na rin ng, I mean, you can use social media in a good way, pero you can also use it the other way. Yeah. Yung mga Totoo yan. predators, nandyan yan. Totoo yan, bestie. Yung nagme-message, yung Oo, mga ganyan. naku, totoo yan. So, Mas mabilis ngayon. yes. So, yun yung isang bagay na siguro na gusto kong iwan, especially sa mga nakatatanda. Hindi na sa mga nakatanda, kundi sa mga bata din na bago kayo mag-reply or let's say bago kayo umoo or pumayag or mag-consent or even without consent, maging mindful lang kayo sa paligid nyo. Especially to yung mga, yung specific na gusto kong sabihin dito sa particular na scenario na to is, kung napapansin nyo na may something na, kasi may Yeah. gut feeling ka naman Oo. yan eh. May instinct ka, paniwalaan mo yun. Kasi tama yun eh. So, unahan mo na. Yeah. 'Di ba? Tsaka regardless kung feeling mo OA lang ba ako, hindi ka OA. Kasi kung naramdaman mo sa sarili mo na mali yun, malamang mali talaga yung walang maliit, walang malaki. Basta sa tingin mo, hindi ka comfortable sa ginawa, inappropriate ang ginawa, lumapit ka sa Or kung even sinong before kaya mo. mangyari. Yeah. Or even before mangyari at nakakaramdam kayo ng Yung signs ba? signs, symptom. Yeah, tama, signs. Ipaalam nyo na agad, Yeah. 'di ba? Para maunahan, ma-prevent. Oo. So, yun lang. So, yun lang yung gusto naming iwan dito is sana wag nyun tutularan tong nangyaring to. Especially
imagine at 16, may nangyaring ganun. Hindi niya kasalanan yun nung nangyari yun Yeah. the first time. Hindi natin siya biniblame doon. Hindi niya piniling mangyari yun. Yeah. Pero yung nangyari after nun is, I think, debatable. Na pwedeng, I diba? agree sa term mo, debatable. Debatable siya. So, meaning sa debatable kasi pwedeng nag-groom siya and yun yung finid sa kanya. But at the same time, dumating siya sa maturity pero pinili niya pa rin yung mali. Yeah. Doon na natin iaano yung boundary like, Oo. okay, where do we stand here? Yeah. 'Di ba? So, Totoo. yun lang. So, yun lang yung gusto naming iwan and dun sa mga cheaters, obviously. Galit kami dyan. Ayaw natin dyan Ayaw sa mga... namin yan. Ayaw namin sa mga ganyan. So, and yun lang, respeto dun sa mga kamag-anakan natin na Yeah. lumalayo para sa atin. Diba? Exactly. Diba? So, Hindi kasi madali. high regard kay Belay na piniling lumayo sa kanyang pamilya para Yes lang naman. mapagdibu yung kapatid niya. ng bonggang-bongga. Actually, sobrak siya. Yeah. So, abangan nyo yung kapatid ni Belay. Siya ay dito. Shoutout sa'yo, Bay. Siya ay magiging co-host natin in a few weeks. So, abangan nyo yan at pag-uusapan natin ang kanyang debut na sinisponsoran ng none other than ni Belay at ng kanyang si Ate Patricia. Na isa pa namang OFW. Isa ring OFW. Kuratsa po, kuratsa. Any last words, Belay? Yun lang po. Para, gusto ko lang magsabi ng something para dun ulit sa nakakabatang kapatid. Ate, you come clean. Clean, yeah, yes, tama. talagang kung ikaw yung nakokonsensya, sabihin mo na sa ate mo. Sabihin mo. Baka may chance pa na mag-reconcile kayo. I don't know. It may take madaming years. But you have to deal with it. Yeah. 'Di ba? Maghiwalay sila nung, let's say, magsama na kayo nung bayaw mo if you want, if ano na ng ate mo. Pero ipaalam mo sa ate mo. Karapatan niya yun. Yeah. Karapatan niya yun. And That's it. sa'yo na nanggaling, nakokonsensya ka, na pinaaral ka niya, pinatira ka niya, binihisan ka niya, binuhay ka niya. Yeah. Yun na lang. Karapatan niya malaman yun at utang na loob mo sa kanya yun. So yun lang. Is that Yun it? lang. Yeah, yun lang. So, thank you guys for tuning in dito sa napaka-walang hiyang kumpisal. And hanggang sa susunod na episode, it's your boy, Erwin. It's your girl, Isabel. Peace.